What's up guys? For today's video, for today's vlog. Ngayong araw nga mga kabuli ay mamamana kami ni Idol Raymond ng isdang mulmul para may pangrapog. Nag-food trip sa gilid ng dagat, nag-ihaw ng baka na nahuli ni Idol Raymond. Solve na naman ang mga kabuli. Tara at samahan nyo kami. Let's go! Kumusta mga kabuli? Dito nga bago ako pumunta ng dagat ay kinumplito ko na nga muna itong aking mga ginagamit sa pamamana ng isda. Mamamana nga daw kami ng mga isdang mulmul ngayon ang sabi ni Idol Raymond para meron kaming mairapog sa gilid ng dagat. Mauna na nga daw kami ni Idol Raymond sa gilid ng dagat para mamana ng isda. Susunod na lang ang iba naming mga kasama, magdadala daw sila ng bigas, magsasaing sila sa gilid ng dagat. Basta siguraduhin nga lang daw namin na may mapapana kaming isda dahil kung wala daw kaming nakuha, kami daw ang kanilang uulamin. Por Diyos. Pagkatapos ko nga kumuha ng dahon ng papaya na pampalinaw ng mata kapag namamana sa dagat ay kinuha ko na nga rin itong aking damit na pinadala sa akin. Eksakto nga itong damit sa aking kawatang katawan. Maraming salamat ulit kay Sir Jonathan Kudal na nagbigay nitong damit. Nang maisuot ko na nga rin itong damit, fast forward na tayo, nandito na nga kami sa dagat. Pumila na lang nga kami dito ng isang balsa dahil tatlo kami na pumunta na mana, hindi kami kasya dito kay Bangkabuli. Pagkarating nga namin dito, agad na kaming umarya kapag wala kaming nahuling isda, kami ang uulamin ni Cesar Montano. Medyo may kalabuan pa nga ang tubig ngayon dahil nga umulan ng madaling araw, naghalo ang tubig ulan at ang tubig dagat. Por Diyos. Dito nga agad ko na rin kinasa ang aking pana nang may nakita akong isdang nagmumulmul sa ilalim. Dahil nga medyo may kalaliman itong aking babatukin, kaya naman humigop na ako ng isang galon na hangin. Kailangan kong ang tumagal dito sa ilalim ng tubig dahil hahanapin ko pa nga ang isda kung saan siya sumiksik. Ang mga damo na nakikita natin dyan sa ilalim, dyan kumakain ang mga isdang mulmul, dyan rin sila tumatago. Mabuti na nga lang hindi masyadong marabar ngayon ang damo dito sa ilalim ng dagat, kaya naman madali kong nakikita ang mga mulmul kung saan sila sumasalsal. Nang makarating na nga ako dito sa kailaliman ng underwater ay hinahanap ko na ang isda kung saan siya sumiksik. Taimbong balibalitong. Nang makita ko na nga ang mulmul kung saan siya nakatago ay agad ko nang pinuntirya ang kanyang ulo para hindi na makawala, sigurado na ang pangrapog. Nang tinamaan ko nga ang isda, agad ko na rin dinakma dahil wala nga sima ang ating gamit na tadyang para hindi na makawala. Dito nga may nakita na naman akong isdang mulmul na palangoy-langoy, kaya naman agad ko nang sinundan. Agad ko na nga rin itong pinana nang nakita ko siyang sumiksik sa damo, nalso. Kailangan ko nga na namang dakmain itong napana akong isda bago umahon sa tubig para hindi na makawala. Hinarap ko na nga rin yung camera sa akin para makita rin ang aking pagangat sa ilalim ng underwater. May nakita nga na naman akong isdang mulmul dito na tumago pa sa gilid ng malaking bato. Mabuti na nga lang hindi siya sumiksik sa ilalim ng bato dahil kung sumiksik siya, goodbye, nakabulos. Bago nga na naman ako sumisid ay humigop na nga muna ako ng isang drum na hangin para naman hindi ako ma-dehydrate dito sa ilalim ng underwater. Kapag sumisisid nga ako sa ganito kalalim ay sinisigurado ko ang patama. Dahil kung hindi ko nga tinamaan ang isda, sayang naman pag-alaaso. Mabuti na nga lang hindi pasmado ang aking paa, kaya naman tinamaan ko yung isda, parang tumama ako ng witing. Habang namamana nga ako dito ng isda ay hindi ko muna ibu-voice over para marinig nyo naman ang original na tunog dito sa ilalim ng underwater. Dito nga mga kabuli, ng sapat na rin ang nakuha naming isda para pang ulam ngayong araw ay pumunta na nga rin kami dito sa gilid. Ito nga pala ang mga napanang isda ni Idol Raymond, sari-sari, may sangitan, may turutot, may mulmul at mayroon pang baka-baka. Mas maraming ang napana sa akin si Idol Raymond dahil ang nakuha ko ay 4 na kilong mulmul, ay 4 na piraso lang pala. Pero all goods na nga daw lahat yan, sabi ni Dugong, dahil saglitan lang naman kami namana, kumuha lang kami ng pang-ulam namin dito sa gilid ng dagat. Pagkatapos nga namin dito nagpabaga sa kahoy ay kinuha na nga rin ni Dugong ang mga nakuha naming isda para mairapog. Ito nga yung isang isda na napana ni Idol Raymond na masarap daw irapog, na ang tawag sa amin ay baka-baka. Siguradong may tawag rin kayo sa isdang ito dyan sa lugar nyo mga kabuli, kaya naman pa-comment naman dito sa video para alam din namin. Sinimulan na nga namin inihaw itong mga nahuli naming isda, inihaw na nga rin namin itong nahuli ni Idol Raymond na baka pa. Pagkatapos nga namin inihaw itong mga huling isda ni Idol Raymond ay sinunod na nga namin inihaw itong mga huli kong isda. 4 na kilo lang naman ang nahuli ko, kaya naman sinabi ko na lutuin nyo na lahat. Nilinisan na nga rin ni Idol Raymond ang ibang huli niyang isda dahil gagawa daw siya ng kinilaw. Nakahuli nga daw kasi siya ng masarap kilawin, turutot, tsaka isdang mulmul takke. Pagkatapos niya ang pinaterpater yung isda ay pinaterpater niya na nga rin yung sibuyas. Binagyan na nga rin niya ng sukang artem na napakasarap talagang ilagay sa kinilaw. Binakwak-wal na nga namin itong sinaing nilang kanin. Tara mga kabuli, kain na tayo. Manta yun. Ito yung pinaluto. Fried chicken. Prito lang ito.
Bak pala man yan. Ulo. Gusto nga lang ulit magpasalamat ng Team Kabuli sa inyo mga idol dahil inyo na namang tinangkilik itong aming munting pelikula hanggang dito sa dulo. Sa mga hindi nagsasawang sumuporta sa amin at sa palaging nagla-like at nag-share ng aming mga video, walang hanggang pasasalamat po from Team Kabuli. Sana bago matapos itong aming munting pelikula mga Kabuli ay huwag nyo na namang kalimutang i-like at i-share itong aming video. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po ulit tayo next episode. Por Diyos!